Kamakailan ay naglabas po ng pahayag ang Bank of International Settlements or BIS tungkol sa problema ng cross-border payments. Ayon sa kanila, napakalaga ng pagkakaroon ng isang third-party currency na may sapat po na liquidity para mapagaan ang proseso ng international transactions. Ang sinasabi nilang ito ay direktang tumutugma sa layunin ni XRP sa modelong ginagamit ng Ripple. Si XRP po ay ginawa bilang isang neutral bridge currency na kayang mag-ugnay ng iba't ibang pera at bawasan ang pagiging dependent sa fragmented correspondent banking system. Ang punto na ito ay mahalaga dahil pinapatunayan po nito na ang problema ng liquidity at pagkakahiwa-hiwalay ng sistema sa global payments ay talagang umiiral. Sa market, ang ganito pong pag-amin mula sa BIS ay nagbibigay suporta sa narrative na si XRP ay may tunay na gamit sa global trade. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang tatlong dimension ng interoperability ayon sa BIS? Pero bago po natin ipaliwanag yan, ay may pinost po dito na isang short video clip itong si Smoke. Yan, pero 2 minutes po siya. Kaya panoorin po natin. Sabi niya rito, listen closely. With all that in mind, how do we deal with this issue of exchange rates and interoperability? How do we get these digital currencies to really just talk to each other? Yeah, that's a great question. And I think when we talk about interoperability, we can see it at least in 3 different levels. So the first level is how we manage domestic interoperability. So how we generate this digital currency solution. Yan, paliwanag na lamang po natin. Ayan, kasi i-cover na rin po natin yung kanilang mga pinag-usapan dito. Kaya ayan, ipinaliwanag po ng tagapagsalita mula po sa BIS na ang interoperability ng mga digital currencies ay may 3 antas. Una ay ang domestic interoperability kung saan ang mga solusyon tulad po ng digital currencies ay dapat kayang makipag-ugnayan sa kasalukuyang sistema sa iisang platform. Ang ganitong mga platform ay lumilikha ng tinatawag po na network externalities na nagbibigay po ng mas malawak na connectivity. Pangalawa ay ang cross-border transactions pero nasa loob ng iisang currency. Dito maaring lumitaw ang mga operational challenges. Ngunit may kakayahan po sa XRP na gampanan ang tungkulin sa antas na ito. Ang pangatlo ay ang pinakamahirap. Ayan, ang pangatlo at ang pinakamahirap ay ang cross-currency at cross-border interoperability kung saan kailangan ng pagsamahin ang maraming klase ng pera sa iba't ibang bansa. Kung titignan po natin ang market, malinaw na may papel sa XRP sa 2 antas, lalo na sa cross-currency dimension. Ito po ay maaaring magbigay ng mas malaking tiwala sa mga investors dahil ipinapakita na may malinaw na gamit ang asset na ito. Ano naman ang mga pangunahing hadlang sa interoperability? Hinati po ng BIS ang problema sa 3 kategorya: technology, liquidity, at saka policy. Una ay ang technology, kung saan iba-iba ang cryptographic frameworks ng mga sistema, kaya nagiging mahirap ang komunikasyon. Ang messaging element ay tinukoy na napakahalaga dito. Pangalawa ay ang liquidity, kung saan mas komplikado ang usapan dahil maraming currency pairs ang walang natural na demand. Dito pumapasok po ang pangangailangan ng isang intermediary asset. Ayon po sa pahayag, kailangan talagang maghanap ng third-party currency para magawa ang settlement. Dito eksaktong pumapasok ang papel ni XRP bilang bridge
currency. Pangatlo ay ang policy. Ito po ang pinakamahirap dahil iba-iba ang regulasyon ng bawat bansa. Halimbawa, may mga bansa na sumusunod sa risk-based AML CFT standards na pwedeng i-code. Ngunit ang mga prinsipyo ng bawat bansa ay mahirap pong i-align. Mayroong mahigit 100 jurisdictions at bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagtingin sa regulasyon. Kung titingnan po natin ang epekto nito sa market, ang liquidity issue ang pinakamalaking punto na pabor kay XRP. Habang hindi po agad masasagot ang policy barriers, ang pagiging bridge asset ni XRP ay nananatiling solusyon sa liquidity gaps. Ngayon paano po nagiging solusyon si XRP sa liquidity problem? Ayon po sa BIS, hindi kayang magtagumpay ng cross-border settlement kung wala pong sapat na liquidity. Dito pumapasok si XRP. Sa modelong ipinapatupad ng Ripple, ginagamit si XRP bilang bridge asset na nag-aalis ng pangangailangan para sa maraming correspondent banking relations. Si XRP po ay nagbibigay ng independent liquidity na hindi po nakatali sa monetary policy ng kahit anong bansa. Sa madaling salita, nagiging neutral siya at kayang mag-streamline ng settlement sa mga sistemang dati ay fragmented. Sa market perspective, ito ay mahalaga dahil binibigyan po nito ng jurisdiction ang existence at utility ni XRP. Habang lumalabas po ang ganitong mga statements mula sa mga institution tulad po ng BIS, lalong tumitibay po ang narrative na si XRP ay hindi lang speculative asset kundi may practical use case sa global finance. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga researcher tungkol dito? Ayan, isa pong crypto researcher sa X, yan, si Smoke, ayan, ay siya po yung nag-post ng video na ito. Yan, ayon sa kanya, ang framework na ibinahagi ng BIS ay halos kapareho ng mismong problemang gustong lutasin ni XRP simula pa noong umpisa. Pinunto po niya na ang pagkilala ng BIS sa liquidity constraints ay nagpapatibay ng relevance ng XRP bilang isang neutral at liquid digital asset para sa efficient global payments. Kung titignan po natin ang market impact, ang ganitong mga endorsements ay maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mga investors. Kapag mas marami pong institutions ang umaamin na kailangan ng solusyon gaya ni XRP, posible pong tumaas ang adoption at kasama po nito ang demand sa token. Ayan, bilang panghuli, sa akin pong sariling pananaw ay napakahalaga ng naging pahayag ng BIS dahil hindi po ito basta-basta institution. Ang BIS ay isang malaking organization na kumakatawan po sa mga central banks sa buong mundo. Kung sila mismo ay nagsasabing kailangan ng isang third-party asset na may sapat na liquidity, malinaw na si XRP ay nasa tamang posisyon para maging bahagi ng global solution. Ang technology, liquidity at policy ay tunay na hadlang. Ngunit nakikita ko na sa XRP ay may malinaw na sagot sa dalawa sa tatlong problemang ito. Habang ang policy issue ay maaaring tumagal bago magkaayos, ang liquidity at technology ay may solusyon na ngayon. Kung sakaling mas lumakas pa ang adoption kay XRP dahil sa ganitong mga pahayag, malaki po ang posibilidad na makita natin ang pagtaas ng demand at presyo nito sa market. Kaya para sa akin, ito ay kumpirmasyon na hindi lang hype ang kwento ni XRP. Ang kanyang design ay talagang nakatuon sa pagresolba ng isang tunay at global na problema. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.